Magandang araw po sa inyong lahat. So, ang paksa na napapunta sa akin ay ang makrong kasanayan sa pakikinig. So, sa paksa pa lamang, meron at agad tayong ideya kung tungkol saan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Malamang tungkol ito sa pakikinig. So, ang pinakamahusay na gawain na maaaring maisagawa ni Numan ay nagsisimula sa mga bagay na naririnig, nauunawaan niya mula sa kanyang sarili. So, syempre, kung ikaw ay maalam makinig, maalam umunawa, maiintindihan mo ang mga bagay-bagay sa paligid o ang mga bagay na isinasabi sa iyo o isinasalaysay sa iyo ng isang tagapagsalita. So, ang pakikinig daw ay isang aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe. Ito rin ay isang pagtugong mental at pisikal. So ayon nga po sa mga eksperto, ang pakikinig ay hindi lamang pakikinig lang. Ito ay isang proseso. Ito ay isang aktibong proseso upang matanggap natin ang isang mensahe, upang matanggap natin ang mga bagay na sinasalaysay sa atin. So isa sa mga kahalagahan ng pakikinig ay ito ay mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon. So alam naman po natin na kapag tayo ay nakikinig, talaga namang mabisa o mahusay o malinaw ang pagkuha natin ng ating impormasyon. Hindi lamang dahil tayo ay nakinig, bagkus inunawa natin ang mga bagay-bagay na isinasalaysay sa atin. So meron po tayong mga uri ng pakikinig. Una ay ang diskriminatibo. Ang diskriminatibo, ito ay upang maunawaan natin ang pasalita sa di pasalitang pakikinig. So meron tayong ilang uri ng pakikinig. Ano po? So isa na doon ang diskriminatibo. Kung saan makikinig tayo gamit ang tainga natin, yun yung pasalita. Yung hindi naman po pasalita ay gamit ang ating aksyon. Yun po. So sunod ay ang komprehensibo. Ito po ay upang mabuo ang mensahe. So sa pakikinig, kailangan natin ng komprehensibo, kung sa English ay comprehension, upang maunawaan natin ng wasto ang ating pinapakinggan at nang sa gayon ay maalaman natin kung ano ang importansya nito, kung ano nga ba ang sinasabi sa atin ng isang tao. Sunod ay ang paglilibang. Isa rin po yung uri ng pakikinig na kung saan kapag ikaw ay malungkot, masaya o kung ano man, or kung ikaw ay naboboring sa buhay, makikinig ka. Isa sa pakikinig sa paglilibang ay ang musika. Ayan, kung ikaw ay boring, makinig ka ng musika. Kung ikaw ay malungkot, masaya, makinig ka ng musika. Isa rin sa paglilibang ay ang pakikinig sa radyo, sa mga balita at sa TV. Isa pang uri ng pakikinig ay ang paggamot. Yeah, ang paggamot ay hindi lamang iniinom ha, yung paggamot hindi lamang sa mga sakit, kundi ito ay nakakatulong rin upang mapagaan ang nararamdaman ng isang tao. Maaaring maraming gustong sabihin ng isang tao na kailangan niya ng makikinig, kaya dapat lagi tayong nandiyan para sa kanya nang sa gayon ay mapakinggan natin siya at mailabas niya lahat ng hinanaing niya sa buhay. Isang uri rin po yun ng pakikinig, ang paggamot. At ang huli ay ang kritikal. So dito yung pagsusuri sa mga napakinggan mo, pagsusuri sa mga anong isinalaysay sa'yo. Kumbaga gagawa ka ng isang maikling sanaysay na kung ano ang naunawaan mo o naintindihan mo sa pinakinggan mo. So ano nga ba ang mga elemento na kai-impluwensya sa pakikinig? Isa rito ay ang edad o gulang. So kapag tayo ay nakikinig, syempre, nakaiimpluwensya ang edad o gulang depende sa anong gusto natin pakinggan. Syempre, hindi tayo pare-pares ng pananaw sa buhay. Maaaring kung ang nagkukwento sa iyo ay isang bata, hindi mo gugustuhin pakinggan siya dahil nga sa mas bata siya sa iyo. Gaya ng gaya ng mga magulang natin, hindi ba? Sila ay 'pag tayo wala tayong karapatang pakinggan dahil nga tayo mas bata at sila ang mas may nakakaalam, hindi ba? So, sunod diyan ay ang oras. So, nakakaimpluwensya rin ang oras dahil hindi naman lahat ng tao ay pare-parehas ng oras. Maaaring busy ang isa, maaaring ito naman yung isa ang busy. So, kumbaga hindi nagtutugma, hindi tayo puwedeng magkapakinigan kung ang oras natin ay hindi tugma. Susunod ay ang kasarian. So, may mga impluwensya sa lipunan na kung saan 'pag nasa ganito kang kasarian,
hindi ka papakinggan. Kasi lalo na sa panahon ngayon, may mga taong kung tawagin nga natin ay homophobic na kung saan kapag parte ka ng LGBTQ community ay mahirap kang unawaan nila or hindi ka nila papakinggan dahil para sa kanila ikaw ay mali. So, isa pa sa nakakaimpluwensya ay ang channel at paggamit ng instrumento. So, yun, sa channel at paggamit ng instrumento, dito, syempre, mayroon tayong iba-ibang way kung paano tayo makinig, kung paano tayo magsalaysay. So, maaaring hindi nagkakaintindihan dahil ang channel o instrumentong ginamit natin ay hindi tugma sa kung ano ang naiintindihan natin. Halimbawa, sa ibang lugar, ang channel o instrumentong ginamit mo sa iyong wika ay Bicol. Syempre, hindi ka maiintindihan ng tagapakinig mo na hindi maalam mag-Bicol. So, sunod ay ang kultura. Yan, isa nga sa kultura. Dahil alam natin may mga tao na hindi tayo pakikinggan, lalo na kung ang kulturang pinaniniwalaan nila ay yun na talaga ang gusto nilang paniwalaan. Siyempre, hindi rin naman natin maiiwasan na baguhin yun kasi yun na nga yung nakasanayan nila. Sunod ay ang konsepto sa sarili. So kung ikaw ay may konsepto sa sarili, kung ano ang gusto mo lang pakinggan, yun lang ang pakikinggan mo. Kundi, o kaya naman kung ano yung nasa isip mo, yun lang ang tama para sa'yo kasi yun yung nasa sarili mo. So, isa pa ang lugar na kai-impluwensya rin yan, lalo na kung ang lugar mo ay maingay or hindi ganun kaaya-aya, talagang magkakaroon ka ng ano ng kahirapan sa pakikinig dahil kung saan nga hindi ka nakaka-focus sa mga bagay o sa pakikinig. Isunod po natin ang mga uri ng tagapakinig. Meron tayong eager beaver. Ito yung ngiti lang ng ngiti, tango lang ng tango, ngunit kung maintindihan niya ang sinasalaysay o ang sinasabi ng isang tagapagsalita, ay may malaki siyang tanong sa kanyang isipan. Yung alam mo kahit nakinig na siya, marami siyang tanong. Susunod ay ang sleeper. Ito naman po yung mga tagapakinig na ayan lang, nandiyan lang sila sa tabi pero hindi silang handang makinig sa'yo. Kumbaga, dedma sa basher. So, ang tiger po ay ito po yung mga tagapakinig na pagkatapos kang pakinggan, may isang malaking reaction o may isang feedback sa iyo. So, sunod po ang bewildered. Ang mga bewildered po, ito yung mga taong walang naiintindihan. Kahit anong paliwanag mo, kahit anong kinig nila, hindi ka nila maintindihan. So, ang froner, parang may mga trust issues. Malaki ang pagdududa nila sa sarili nila. Malaki ang pagdududa nila sa sinasabi mo. So, ang relaxed para rin siyang sleeper. Wala rin siyang intensyong makinig. Bahala ka sa buhay mo, sabihin mo kung anong sabihin mo. Wala siyang balak makinig sa'yo. So, sunod po ay ang BCB. So, ang BCB, ito yung mga multitasker na tagapakinig. Habang nakikinig sa'yo, sulat ng sulat, may ibang ginagawa, Facebook, cellphone. So, po yung mga BCB. So, sunod ay to earned listener. So, sila yung mga great listener. Ano po? Bakit? Dahil hindi lang sila nakikinig, inuunawa rin nila kung ano ang sinasabi mo. So, sa mga two-eared listener, masarap magkwento o masarap magsalita ng mga bagay-bagay dahil bukod sa nakikinig sila, naiintindihan ka pa nila. Tutalakayin natin kung anong mga kabutihan ang nagagawa ng pakikinig. So, sa pakikinig, syempre ay isa sa mga kabutihan niya ay tayo ay makakaunawa sa mga bagay-bagay. Hindi lang makakaunawa, tayo ay makakaintindi at makakakalap ng impormasyon at matututo tayo sa ating mga napapakinggan. So ano nga ba ang maling paniniwala sa pakikinig? Ang pakikinig daw ay ang pinakamadaling antas. Siyempre hindi naman, kasi siyempre mahirap rin makinig lalo na kung marami kang iniisip, hindi ganun kadali na papasok agad sa isip mo kung ano yung napapakinggan mo. Ano nga ba ang mga hadlang sa pakikinig? Isa na dito ay ang lugar, ang mga iniisip mo, ang mga problema mo sa buhay, o kaya ang marami ka ng pinapasok sa utak mo at hindi mo na naiintindihan. So yun lamang pa ang aking report. Maraming salamat po.